kitang-kita may target po sila, eh. Hindi alam mo, si PRRD, hindi yan ang main target nila. Ako naniniwala, yes, kasama si PRRD sa target nila. Pero ang talagang target nila dito, si Sara. Hindi naman kasali ito eh. Ngayon lang yan. Ngayon lang panahon ng administrasyon ni Tambaloslos kung kailan dinidiin siya sa ICC. Tapos ito naman, sausaw naman to si Trillanes. Ito si Trillanes talaga. Ito yung parang vlogger na galit kay Banat Bay. Pag talaga may babanat kay Banat Bay, sausaw ng sausaw para lang maging relevant. Ganyan. Ito namang politiko na ito, pag may titira kay Trillanes, ay titira kay PRRD, may titira sa Duterte. Sausaw. Hindi ko alam kung ito bang taong tong si Trillanes ay pinanganak para ma-insecure sa mga Duterte. Di ba? Anong klaseng tao to anong panawagan nito sa buhay? Si Trillanes. Kahol ng kahol. Sausaw siya ng sausaw. Huwag ka na makisali, Trillanes. Wala ka ng posisyon eh. Irrelevant ka na. Alam mo, ayoko na sana pag-usapan si Trillanes eh. Kasi alam mo kung bakit? Parang vlogger na papansin. The more niyong pinapansin, gustong-gusto nila kahit na binabash mo. Irrelevant na yan si Trillanes. Hindi ka mananalong senador. Pustahan tayo, hindi ka mananalo. Mayroon ka lang pwede mapag-asa. Siguro takbo ka dyan, barangay captain, barangay tanod, pwede. Pero yung matataas na posisyon, irrelevant ka na. Huwag mong gayahin yung mga banat ni PRRD. Kasi si PRRD kahit pikit, pag tumakbo yan, panalo. Number 1 pa. Kahit nga hindi buka ang bibig niyan eh. Ikaw, tahol ka na ng tahol, hindi ka pa manalo. Nakita nyo difference? Kasi minsan, alam mo, para ano yun eh, para tayong gaya ng gaya. Hindi naman shoot sa ginagaya. Di ba? May mga ganyan eh, di ba? Parang mga rapper, ginagaya mga black rapper. Ang layo naman ng style. O, yung mga tinatawag nilang mga Mexican, yung mga loco, mga ganyan ba? Mga Chicano, may nakikita akong ganyang forma, ang layo naman. Trying hard, in short. Si Trillanes is trying hard to be like Duterte, especially PRRD. Sa pagbukas ng bibig, wala. Laos ka. Hindi ka type ng tao. Pa-interview ka na lang dyan. Yan lang naman na may gusto mag-interview sa'yo, si Christian. Nagbobolahan yung dalawa. Anong nagkaroon ng testigo laban sa kanya. Hindi raw niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Dagdag niya, huwag daw ipahiya ang bansa sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na makialam sa Pilipinas dahil sampal daw ito sa mga bayaning Pilipino na alam nyo, eto yan ha. It's normal na magkakaiba tayo ng political affiliation. Siyempre, hindi may iwasan, may political bias tayo, meron tayong sinusuportahan. No? So, kaya nga meron dilawan, pinklawan, may pulawan. Ngayon na magkasanib na sila, kaya nga pulawan. Merong DDS. So, normal yan. May mga ganyan. Pero never, pag ang kalaban natin ay ibang bansa, dapat magkakasama tayong Pilipino. Papansin nyo ba? Hindi tayo magkakasundo, no? Yung iba nga sa atin, ayaw pa si Pacquiao. Pero pag may laban si Pacquiao, magkakasama tayo, magkakampi tayo. Ganon din yung basketball natin, pag may kalabang ibang bansa, magkakakampi tayo. Alam mo, kaya nadidiri ako doon sa may gustong pumasok ang ICC. Nakakadiri kayo. Napakawala niyong kwenta. Kasi okay lang na magkakalaban tayo, pero hindi to the point na nakakahiya tayo sa ibang bansa. Yang ginagawa nyo, papapasukin nyo ang ICC para sila mag-imbestiga, parang sinasabi nyo walang kwenta ang ating korte. Walang kwenta ang ating DOJ, walang kwenta ang ating pulis, walang kwenta ang Pilipinas, walang kwenta ang presidente, walang kwenta mga politiko natin, walang kwenta mga Pilipino. Bakit? Hindi natin kaya mag-isa. Ibang bansa ang mag-iimbestiga sa atin. Kaya po ako nandidiri sa inyo mga buwisit kayo. Yung galit nyo sa politika, mali na ang diskarte nyo eh. Ako, maunawaan ko po kung may galit kayo. Pero pagkahihiyan na ang usapan, dapat magkakakampi na tayo. Pagkahihiyan sa ibang bansa, wag. Yung pinapapasok nyo sa ICC dito sa Pilipinas, kahihiyan po yan. Naku, Trillanes. Ewan ko sa'yo, huwag ka na sumausaw. Alis ka na dyan kasi wala kang silbi. Hindi ka naman mananalo eh. So paano nabibigyan ng hustisya ang biktima ng EGK? O di magdemanda kayo, magpresenta. Hindi po, kasi eto na meron ng meron ng bashers. Wala namang problema. Parang sinasabi mo, wala ba tayong korte?
Sinasabi nyo ba? Kasi ito'y parang sinasabi ninyo, inutil ang korte natin. Inutil ang DOJ. Inutil ang pulis. Walang silbi. So, Ben, reklamador, yung tanong mo, sinasabi mo bang inutil ang korte natin? Kung totoong may EGK, magdemanda kayo. May korte tayo eh. Ba't ka magsusumbong doon? Gusto mo bang ipakulong namin si Tambaluslos dahil sa mga nilustay niya, di umanong mga pera? Yan ang sinasabi? Nagbabayad siya sa pirma? Sabi ni Amy Marcos? Gusto mo bang tawagin namin ang ICC at ipakulong namin siya? Sa ICC kami magrereklamo? Type nyo yon? Hindi, sabihin mo siya basher, inutil ba ang korte natin? Kaya nga, kung sa tingin nyo inutil ang korte natin, gibain na yan. Ano silbi niya kung magsusumbong tayo sa ICC? Meron tayong korte rito. Chato Baker, maraming salamat po sa stars. Ganun kasimple yun eh. Kahihiyan ng buong bansa natin. Buong Pilipinas nakakahiya sa ibang bansa pag pinapasok ang ICC. Nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Gayunpaman, haharapin daw niya ang anumang akusasyon pero haharap lamang sa isang Pilipinong huwes at isang Pilipinong korte. Ayan. Trillanes, makinig ka ha. Yan ang stand ni Duterte, ni PRRD, ni Bato at ni Sara. Haharapin ang batas pero haharap lang sa Pilipino at haharap lang sa Pilipinong korte, Pilipinong judge. Wala pong jurisdiction yung ICC. Huwag nyo kaming siga-sigain dito. Yung gusto nyo, basta nyo gigibain yung OCOD. Gusto nyo ganun eh. Parang gusto ganun gawin ni Trillanes eh. Basta, sige, pasok itong ICC. Kahit mali. Parang ginawa nila sa OCOD. Hindi ganun. May batas po tayo. Sundin natin ang proseso. Ito, pumapalag pa. Yes, kasuhan nyo nga speaker ng corruption kung effective ang korte natin. Yes, effective po. May timing lang. In my opinion, I'm positive makakasuhan yan. Pero hindi ngayon. Kasi sila nakaupo. Tandaan mo, umiikot ang mundo. Ben Reklamador. Yan ito yung sinasabi niya. Antay ka lang, makakasuhan yan. Hindi ngayon. Pero, hindi kami sumbongero. Hindi kami magsusumbong sa ICC. May timing. Hindi naman nakaupo si PRRD. Demanda nyo. Alam mo, ito lang eh. Maraming galit po kasi. Let's admit this. Tingnan nyo kung sang-ayon kayo sa akin. Pakilagay nyo po dyan kung sang-ayon kayo. Marami pong kasing galit sa Duterte. Tinamaan po kasi it's either addict sila, addict sa'yo, or may kamag-anak na addict, o may kaibigang addict na tinamaan. Sana, pinagsabihan ninyo yung mahal nyo sa buhay na itigil na ang droga. O ikaw mismo. Kaya ka siguro reklamador. Kasi tinamaan ka dahil addict ka. Di ba? Ganun talaga eh. Instead na sisitahin mo yung pulis na uhuli sa'yo, magrereklamo ka dun sa presidenteng hinahabol ang adik, itigil mo ang pag-adik. Simple. Sino ba ang galit kay Sara? Dalawa ang galit kay Sara. Rebelde. Mga NPA. At yung gustong makuha ang posisyon ni Sara kasi alam na alam natin siya ang lamang na lamang sa pagka-presidente sa 2028. So, ang galit sa Duterte, mga adik or NPA or rebelde. Kasi bakit? Yung kampanya ni Sara against mga kaliwa, epektibo. Sila ang hinabol. Kaya galit itong mga to sa mga Duterte. So, adik ka or rebelde ka or siguro may pangarap ka. O kung hindi man ikaw, meron kang kaibigan na tinamaan because of that. Kayo na po mag-isip kung tama ako o tama-tama. So, napaliwanag na ba? Di idemanda. Ganun din kasimple yan eh. Kasi hindi po lahat, isipin ninyo, lahat na nagiging problema natin, isusumbong natin. Pag hinayaan natin ang ICC, so lahat na magiging problema natin, susumbong natin sa ICC. Wala na mangyayari sa bansang Pilipinas.